guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Tara, pag-usapan natin itong naging post ng News 5. Feeling ko nga tuloy ito ay isang fake news. It doesn't sound like very much tambaluslos, no? So, hindi mo alam kung naghanap ba ng kakampi ito o naghahanap ng kalaban. We don't know. So, pag-usapan natin. Nahanap ko yung post ko din eh. So ito na nga guys, so pag-usapan natin itong sinasabi rito ni Tambaluslos. As you know, okay, tingnan natin, hanapin natin isa pang post about sa kanyang survey recently sa kanyang pagka-presidential candidate sa 2028. So lumalabas doon sa survey guys, almost hindi naman siya pinakakulelat, ano? Okay? Hindi naman siya pinakakulelat. So, finally, no, mas nataasan niya na si Ontiveros. Pero yung undecided yung mga undecided na sa 10% pa rin, no? Mas mataas pa rin kay Tulfo, kay Romualdez, at saka kay Risa Ontiveros. Okay, definitely, number 1 si Sara Duterte, si VP Sara. Last time I checked, she was at 25%. Now she's at 35%. Competing with Leni Robredo. But si Mama Leni, no, hindi naman siya nagpapakita ng kahit inang intensyon to run by 2028. Pero wag na po tayo magulat. Ang pinupush ng mga Unipink ay Ontiveros at si Lisa. No? Ang tawag doon, botcha, double dead na. They really think, itong si Ontiveros at si Madam First Lady, okay, ay may big chance na manalo. No, kung organic lang pag-uusapan natin, definitely sa nakikita natin ngayon, not only sa survey, but tanggalin na natin yung survey sa equation. Pero ang puso ng taong bayan outside of the survey doesn't translate for them to give any support dito kay Hontiveros at saka kay Madam First Lady. Okay? So ngayon, pag-usapan natin itong sinabi ni Big Boss Tambaluslos. Ayon sa kanya, he agrees na itulak ang panukalang buksan sa publiko ang bicameral deliberation para sa national budget. Okay, ano niya, makakatulong ang live streaming sa naturang deliberation ng transparency of bicameral Conference Committee proceeding. Transparency and accountability must be a cornerstone of the budget process. Pahayag ito ng isa sa mga taong alam natin against sa ganito. Bakit ko sinabi yan? Okay? Kung maaalala nyo guys, balik tayo dito. Ito naman yung aking naging opinion sa kanyang sinabi. Hindi po ako makapaniwala na nanggaling ito kay Tambaluslos. Feeling ko lalagnatin talaga ako sa sinabi niya. Parang hindi siya, parang concession niya na nagsasalita. Ano kaya ang sasabihin ng taga-Tricom 1.0, di ba? Makialam, makinig, manood. Yan ang mga sinasabi ni Tambaluslos. Ano ba ang ginawa ng mga pinatawag niyang 40 vloggers, no, ng Tricom? Di ba sila nakikialam, nakikinig at nanonood sa mga nangyayari sa inyo dyan sa loob ng gobyerno, administrasyon, sa loob ng inyong mga houses, both on Senate and what do you call that, House of Representatives. Sa iyo na yan galing. Pero ito ay taliwa sa ginawa ng Tricom. Pero kung maaalala ninyo, ayon nga sa hindi po mangyayari ang Tricom without the approval of Tambaluslos. He has to be informed of all the sessions. Now, may it be inquiry or investigation ng mga committee dyan sa loob ng House of Representatives. Kaya nga ang tanong ko, nilalaglag ba ni Martin Romualdez ang kanyang mga kasama? Gaya na rin ang sinabi ko rito, I totally agree sa pagpapatawag ng Tricom sa amin about sa fake news. How to combat fake news.
Yung investigation was yung invitation was resource person, pero iba ang pinalabas nila. Nagmukha na kaming accused sa senaryo. Dapat ang tunay na pinatawag ay ang mga nagpapakalat ng fake news. Pero they are nowhere to be found, no, in the four walls or four corners of the House of Representatives. Ang nakakatawa dyan, yung iba sa kanila, no, kino-cover pa mismo ang TRICOM hearing. I'm not gonna name names. No, I'm not really into that. Alam niyo na kung sino sila at kilala niyo kung sino sila. Ang hina ng mga researchers or inuto kayo ng researchers niyo or both, pwede rin naman nagago kayo nila. Yan ang ginawa ng TRICOM. Yung ginawa ng TRICOM, parang naging taliwas sa sinasabi ni Tamba, knowing that wala naman naging session ang TRICOM without the approval of Tamba. So which is which? Gusto bang panigan ni Tamba na taong bayan siya this time? Habang nilalaglag niya ang mga kasama niya. Kasi Tamba Lusos has to be very consistent dito sa kanyang sasabihin niya rito, makialam, makinig, manood. So kami, based sa mga reports na lumalabas, hindi lang galing sa loob ng House of Representatives, pero yung mga document posted online that publicly pwede mong magamit, no? Whether it's about a research, educational purposes, or whatsoever. Okay? Yan yung ginagawa ni Dare to Ask. Pinopost niya yung mga information that can lead to be questioned by the netizens, by the taxpayer in general. Diba? And if he is really consistent, then ano ang naging purpose ng Quadcom? Ano ang naging purpose ng TRICOM? Ano ang naging purpose ng good governance? Kahit sila nakialam, 'di ba? And that is something that hindi naman tayo uupo sa kahit ano na kaya nilang patunayang totoo. Paano kung hindi? 'Di ba? Kaya karamihan sa mga Duterte supporters, no, gaya ng mga pinatawag ng TRICOM, lagi silang may pinangahawakang ebidensya. Lagi silang may pinapakitang resibo. Para maintindihan ng taong bayan, saan nanggagaling itong mga questions na ibinabato ng mga DDS supporters na ito. Okay. Yung pagkikriticize ng mga DDS content creators, political content creators, gaya ni Atty. Trixie, ni KLC, ni Ma'am MJ, ni Ma'am Joey, ni Sir Coco Locoy, nila Sir Judy Binis, si Pambansang Dalaga, no? Sino pa? Si Dare to Ask, si Flat Chicks, si Madam Telma. O, nandyan din si Rob Rances. Sino pa ang makilala natin? Si Tio Moreno. Meron pa isang taga Davao, I think his name is Paulo. Lahat po yan, guys, nanggagaling o naka-anchor sa mga information that is publicly available. The only thing that you need to do is to decipher every messages, is to understand fully. Karamihan sa amin, we speak the language of the masses. May it be in Tagalog or in English. Marami pang naglalabasan dyan, guys. Maliban dyan, of course, nandyan si Kuya Ibi. I-dissect nyo lang, guys, yung kanilang mga sinasabi. Oh. Dahil ba si survey, ganito na lang magsalita ngayon si Tamba? Na hanggang ngayon, kahit isang katerbang pera, no, ang lumipad dyan, hindi pa rin umaangat. Mga AIX, ayuda, no, dahil kay speaker. Kahit ilan na sa mga kasama niya dyan sa loob ng House of Representatives, pinupuri siya. Hindi pa rin siya umaangat sa 10%. Pababa siya ng pababa. Diba? At kahit sabihin ito ni Tamba, makialam, makinig sa manood, hindi lang dapat sa BICAM. Diba? Hindi lang dapat about sa BICAM. It has to go to every single thing na ginagastos nila ang pera ng taong bayan. Hindi ba? Kayo na magsabi. Kayo na magbigay ng inyong sariling interpretasyon.
sa isasagot nyo dito sa tanong ko. Si Tamba ba this time naghahanap ng kakampi sa taong bayan kahit makalaban niya? Because, isa rin sa mga umuugong-ugong, siya ay hindi na gusto ng kanyang mga kasamahan para maging isang House Speaker. Mawawala na po siya ng power, mawawala na po siya ng influence, and definitely, kung meron man lame duck dyan sa loob ng House of Representatives, mas magiging malala pa ang pagiging lame duck niya kas kay Bongbong Marcos. Maniwala kayo sa hindi. For the longest time, even if he is a Romualdez, he was a nobody sa loob ng House of Representatives. Yung naging Speaker of the House ka, hindi, sana ginalingan mo. Sana hindi mo hinayaan that people will gonna hate you so bad that in the next few years, you will be nobody again.